Ayan. Dinig ba ako? May patayang electric pan. Ayan. So, una is before magpunta dun sa sa mga solving, dito muna tayo sa kung ano yung mga meaning ng mga isa-solve. Like this, voltage, current, and resistance. So, dito, ito yung ginawa ko. That magets mo talaga. So, una, ano muna yung voltage? Kasi yung formula, ito na yun eh. Yung Ohm's law na yun. Yung Ohm's law kasi, parang inaalam nyo lang yung relationship ng tatlo na ito. So, yung voltage is, siya yung force, siya yung strength, like yung, kasi yung usually na analogy na ginagamit is yung hose, kunyari, or kaya water pipe. So, di ba may flow dito ng tubig? Yung lakas ng flow ng tubig sa hose or water pipe, ayun yung voltage. Kasi siya yung force na needed to move yung electrons. Pero yung water dito, isipin mo na ng electrons siya. So, yun is siya yung parang potential difference, electric potential difference, ayun yung voltage. Kaya kapag tinanong kung ano yung voltage, tapos yung given lang is yung energy and charge, ito yung pwede mong gamitin na formula, which is yung joule per coulomb. So, example yun. Gets ba? Or magulo ko? Piling ko magulo. Or anyways, yung current naman, in simple terms, siya yung speed ng electrons or ng water. Yung speed ng flow niya. Kasi ang halaga dito, how much charge passes a point per unit time. So, per time yun eh. So, kunyari, within 1 second, gaano kadaming electrons yung mag-flow sa point na to. Ayun yung sinasabi ng current. So, parang speed lang siya. Yung resistance naman is yung constriction or yung hindrance sa pag-flow ng substances or ng electron. Kunyari, ganyan yung width ng hose. Kapag lumipis siya dito, sisikip na siya, so mahirapan na sila mag-flow. Ganun yung ginagawa ng resistance. So, dito, yung analogy na nakapanood ko, ginamit niya naman to. So, etong spring na to, voltage siya. Tapos, kunyari may tao dito. Tangkad ah. Kunyari si Kaiser to. Si Kaiser yung set point natin. So, etong spring na to, kapag hinila ko siya, pupunta dito. Which is yung voltage, yung strength, gaano kalakas yung hila. Kunyari, hilain ko siya ng mga layo. Kapag bumounce siya pabalik, pagka mahinila ko siya ng malayo or mataas na amount, pag bumalik siya dito, bibilis to, diba? And ayun yung current niya. Ito yung sinisimbolize nila. Itong green, yung voltage. Tapos ito naman yung current. Tapos yung resistance could be the hindrance between these quartz or electrons to, kunyari. Yung quartz ko, yun nating electrons. So, yan. Kapag ito hinila mo, tapos bumalik siya dito, at bibilis siya, depende sa kung gaano kalakas ka humila. And ayun yung relationship nung voltage and current, which is ito, directly sila. Kasi kapag malakas yung hila mo, bibilis to. So, pag tinaasan mo yung voltage mo, tataas din yung current or yung speed of flow ng electrons. So, same silang tataas. Or kapag mababa naman yung hila mo, dito lang kanyari, di bababa lang din yung impact dito. Hindi siya lalayo masyado. So, pareho silang bababa. So, directly proportional sila. Tapos naman itong resistance, kunyari ito yung ground. Yung ground na to, kunyari, gagawin natin siyang bumpy road or lubak-lubak. Kapag lubak-lubak to, kahit gaano pa kataas to, basta malubak to, may hirapang gumalaw yung mga kotse or yung carts. Ganon yung ginagawa. Same siya sa electrons. Yung resistance, parang pinapahirapan niya na gumalaw yung mga electrons around wires. So, ayun yung concept nun. And, ayun. So, yung current, babagal siya kapag madaming resistance. So, indirectly, proportional sila. Kasi kapag yung R is madami, like this, bababa yung speed niya. So, inversely sila. Ayun yung relationship nila. So, ngayon, eto, gawin na natin siyang formula.
Since etong dalawa, equal yan. Pareho sila, like, same. So, eto, ginawa siyang current. Lalagyan siya equal, tas 1 dito sa taas. Kasi inversely or indirectly proportional sila. So, hindi sila pwede magtabihan like dito. Pero para, wag mo na lang isipin yan. Basta yun yung relationship nila. Eto na lang. Kasi, eto yung shortcut nung formula. Kunyari, hanapin mo yung I. So, tatakpan mo to dito. Tapos, matitira is V and R. Ibig sabihin ng line na to dito is divide. Tapos, ito, times. So, kapag mawawala tong I, matitira yung V and R. And itong line na to, i-divide mo sila. And, ito na yun. So, para makuha mo yung current, ito yung kailangan mo. Tapos, kapag ka-volts naman, tatanggalin mo to. So, matitira tong dalawa. And ito naman, times to. So, in order to get the voltage, kailangan mong i-multiply yung I, tsaka yung R, yung resistance and current mo. And then, yung resistance naman will be volts divided by I. Ganun lang siya. And di ikot-ikot lang doon. Basta ito yung formula niya. Tapos, kunyari, ito yung circuit. May battery dito. Kapag yung flow is mula sa positive, pupuntang negative, conventional flow tawag doon. Pero kapag mula sa negative, papuntang positive, ayun yung tinatawag na electron flow. So, kunyari, 16 volts yung power ng battery. Tapos, yung current niya is 4 ampere. Papabagalin ko siya kasi maglalagay ako, kunyari, dito ng resistance. Di ba parang ganito-ganito yung resistance? Ayan, so kunyari may ganun dito. Pangit na. Ayan. So, aalamin natin kung yung value ng resistance. So, kunyari, resistance na lang yung missing. Meron tayong given ng voltage na 16 volts, tsaka yung current na 14 ampere. Ay, 4 lang pala yun. Sorry. So, dito, nawawala is yung R. So, tatakpan mo yung R, and then matitira is V over I. So, ito yun. R is equals to V over I. Nakikita ba? Bala kang sa buhay mo. Ay, sorry. Ayan. So, substitute lang natin yung value. Dito is 16 volts. Tapos, sa baba is 4 ampere. So, 16 divided by 4 is 4. So, 4 omega yung value ng resistance dito. Ayan lang siya. Gets? So, solving na.